Paano makontrol ng maigi ang iyong mga emosyon? Ang pagkatuto mo na ma-master ang iyong mga emosyon ay napakahalaga kung gusto mong mabuhay na ikaw mismo ang magdidirekta nito. Ang pagkakaroon mo ng lakas para kontrolin ang iyong mga nararamdaman sa anumang pagkakataon ay isang napakagandang skill na pwede mo pang pasulungin. Mahalaga rin na ma-realize mo na anumang emosyon ang iyong maramdaman, hindi mo yon naramdaman dahil kailangan mo yung maramdaman. Sa halip, nararamdaman mo ito dahil yon ang pinili mo. Tama, tunay nga na ikaw ang dapat galingan ng mga emosyon mo dahil ikaw mismo ang gumagawa nun. Pwede kang magdesisyon ngayon na bumuti ang iyong pakiramdam. Magagawa mo yan dahil buhay ka at gusto mo itong mangyari. Mayroong 3 pwersa na may abilidad upang lumika ng emosyonal na mga estado. Kaya kung gusto mong matutunan kung paano ma-master ang iyong mga emosyon at kung ano ang madalas na emosyong nararamdaman mo, kailangan mo munang maintindihan kung paano mo gagamitin ang mga pwersang ito na magbibigay ng big advantage para sa iyo. Number 1, pisyolohiya. Anuman ang nararamdaman mo ngayon ay epekto na rin ng kung paano ka kumikilos sa iyong katawan. Halimbawa, ang palaging pagyuko at pag-iwas sa tamang postura ang maglalapit sa iyo sa depresyon. Kapag nakatatak ito sa iyong kaisipan, makapag-isip ka man ng anumang bagay na negatibo, itaas mo lang kaagad ang ulo mo. Ilagay ang balikat sa likod at huminga ka ng malalim. Ang abilidad mo na ilagay ang iyong sarili sa positibong estado ay isang kaugalian rin na taglay nating lahat. Ang paggamit mo sa pisyolohiya mo ang siyang magdedetermina sa estado ng iyong kaisipan. Tutulong ito para mas makagawa ka ng maayos na mga desisyon at mapasulong pa ang iyong confidence. Tutulungan ka rin ito na maging kalmado kung gagawa ka ng desisyon sa isang hindi tiyak na sitwasyon. Number 2, pananaw sa sarili. Ang pananaw sa sarili ay nagmula sa iba't ibang mga forms. Isa sa mga forms na ito ay ang iyong panloob na monologo o yung mga bagay na sinasabi mo sa iyong isip. Ang pananaw sa sarili ay may malaking impluwensya sa iyong emosyonal na estado. Halimbawa, ang pagtatanong mo sa iyong sarili na bakit palagi itong nangyayari sa akin ang siyang pumupukaw ng negatibong kaisipan. Pero kapag tinanong mo na paano ako makikinabang dito, tiyak na makikita mo na mas mabibigyan ka nito ng positibong pananaw. Ang mga salitang binibigkas mo ay may malaking ginagampanan sa personal na interpretasyon ng isang sitwasyon at kung paano ang sitwasyong yon ay nakakaapekto sa emosyonal mong estado. Kung nakikita mong naidadown mo ang sarili sa kaiisip ng mga negatibong bagay, siguro maganda na obserbahan mo ang pananaw mo sa sarili mo at kung paano ito nakakaapekto sa emosyonal na estado ng iyong kaisipan. Paano mo mababago ang monologong yun para mabago mo ang iyong negatibong damdamin tungo sa mas positibo at nakagiginhawang damdamin. Number 3, focus. Kung saan ka nagpo-focus, doon din dumadaloy ang enerhiya mo para gawin yun. Sa simpleng salita, ang buhay mo ay kontrolado ng kung anumang desisyon na iyong pinagpupukusan. Tiyak nga na napakahalaga ng pagpupokus sa kung saan mo gustong pumunta at kung ano ang gusto mong gawin, hindi sa bagay na takot kang gawin. Sa susunod na maramdaman mong nalagay ka sa sitwasyong hindi ka tiyak kung ano ang iyong gagawin, mag-focus ka sa kung ano ang magagawa mo sitwasyon na yun at kung paano ka kikilos para sa mas positibong mga resulta. Ang pag-iimpluwensya sa iyong mga emosyon, gaya nito, ang magbabawas sa negatibong nararamdaman mo tungo sa mas positibong pakiramdam. Pwede mong makita ang potensyal mo na makapagdesisyon ng wasto kahit sa mahihirap na mga sitwasyon para ma-enjoy mo ang buhay sa bawat ibinigay na pagkakataon. Ngayong naunawaan mo na ang 3 puwersa na nagdedetermina sa emosyonal mong estado, narito naman ang 7 mga hakbang tungo sa emotional mastery. Step 1, i-identify mo ang iyong emosyon. Ang unang hakbang para sa emotional mastery ay ang pag-identify sa emosyon na kasalukuyan mong nararamdaman. Mahalaga ito dahil ang kawalang katiyakan tungkol sa ganitong emosyon ay hahadlang lang sa iyo para kumilos ka agad. Para matutunan mo kung paano mai-identify ng maigi ang iyong emosyon, tanungin mo ang iyong sarili. Anong nararamdaman ko ngayon? Talaga bang nararamdaman ko ito o mayroon pa akong panibagong mararamdaman? The more na malinaw sa iyo ang lahat at the more rin na kumikilos ka para i-identify ang iyong mga emosyon, the more rin na marami ka pang dapat gawin habang isinasagawa mo ang mga prosesong ito. Step 2, pahalagahan mo
mo ang emosyon mo. Ang pagpigil sa iyong emosyon ay hindi nakakatulong sa iyong kalusugan na siyang nagpapahirap palalo sa pang-araw-araw mong pamumuhay. Sa katunayan nga, ang pagpipigil ng iyong emosyon ay nagiging sanhi para hindi ka maging tiyak sa isang bagay na siyang humahadlang sa iyo na gamitin ang iyong emosyon para sa iyong ikasusulong. Kabilang banda, ang pagpapahalaga sa emosyon na nararamdaman mo ay makakatulong rin para magamit mo balang araw habang nagmo-move forward ka. Tunay na importante nga ang patuloy na pag-acknowledge ng iyong mga nararamdaman at ang patuloy mong pagsasaliksik sa kahulugan at kahalagahan nito. Halimbawa, baka may problema na biglang dumating na nagpapa-stress sa iyo. Kaysa labanan ang galit, subukan mong i-acknowledge na naiinis ka at kung anong espesipikong pangyayari ang naging dahilan para mainis ka. Kapag naaral at na-acknowledge mo ang iyong mga emosyon, tiyak na magiging handa kang mag-move on sa susunod na stage. Step 3, analisahin mo ang iyong emosyon. Kailangan mong maging curious at importante yon sa stage na ito. Ang pagiging curious ang nagbubukas ng daan sa maraming oportunidad at perspektibo. Nagbibigay ito sa iyo ng kakaibang pananaw sa iyong emosyon at kung saan mo nakikita ang sarili mo sa isang pangyayari. Ang pagiging curious sa emosyon na iyong nararamdaman ang pwedeng maging rason para tanungin mo ang mga sumusunod. Anong nais ipahiwatig sa akin ng emosyong ito? Ano ang kahalagan ng emosyong ito? Sa anong mga paraan ako makikinabang sa emosyong ito? Ano pa ang pwede kong gawin para maging maayos ang lahat? Paano ko maaabot ang resultang inaasahan ko? Ano ba talagang nararamdaman ko? Paano ako matututo pa ng higit para sa maganda kong kinabukasan? Importanteng matandaan mo na ang mga emosyon ay nararamdaman dahil sa tiyak na mga dahilan. Kaya nararamdaman mo ang emosyong ito dahil magbibigay rin ito sa iyo ng kapakinabangan. Ang mga emosyon ang magtuturo sa iyo ng mahahalagang aral tungkol sa sarili mo at sa mga bagay na posible pang mangyari. Kaya mahalaga na maging open ka sa paghahanap ng mga kailangang sagot na tutulong sa iyo para malagpasan ang mga emosyonal na pader na dahan-dahan mong inaalis. Step 4, maging confident ka na kaya mong i-handle ang iyong mga emosyon. Kung gusto mong makontrol ang iyong emosyon, kailangan mong matutunan ang pagiging tiyak sa ilang emotional responses habang nagmo-move forward ka. Importante rin na matutunan mo kung ano ang kaya mong gawin sa iyong emosyon para ma-manage mo ng mas epektibo ang emotional responses mo. Kung may problema ka sa prosesong ito, subukan mong alalahanin ang mga parte ng nakalipas mo na na-handle mo na ganon ding klase ng sitwasyon. Paano ka naging matagumpay sa paggamit ng emosyon na yon para sa sarili mong advantage? Ang memoryang ito ang siyang magagamit na pundasyon para magkaroon ka ng tamang direksyon tungo sa magandang kinabukasan na kung saan ang mga emosyon mo ay hindi na kumokontrol sa iyo. Sa halip, mas pinipili mo na mag-respond sa isang emosyon na maaaring makatulong sa isang sitwasyon sa aktibong paraan. Step 5, patawarin mo ang nagtitrigger sa iyong emosyon. Ang maaaring makapag-trigger sa emosyon mo ay mga tao, lugar o bagay na posible mong maramdaman. Kasama na rin dito ang kaibigan, pamilya, katrabaho, at kahit ang sarili mo. Baka sumobra ang galit mo kapag nakagawa ng isang bagay ang kaibigan mo na hindi mo inaasahang gagawin niya. O di kaya baka naman ay nasasaktan ka sa tuwing naiisip mo na mayroong isang pagkakataon na may mali kang nagawa. Ang pagkatuto na patawarin ang iyong sarili at ang iba tungkol sa mga bagay na makakapag-trigger ng iyong emosyon ang siyang magpapatunay na isang susi upang mapakawalan mo ang sarili mo sa mga problemang kaakibat nito. Ang pagsisisi, inggit o galit na namumuo sa damdamin mo ay tiyak na mawawala kung makakawala ka sa trigger. Matututo ka kung paano mo mahahayaan ng iba na maging sila sa sarili nila nang walang halong emosyon o negatibong damdamin. Step 6, tingnan mo ang kabuuan ng mga plano mo. Subukan mong tumingin sa ganitong paraan. Lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay, mabuti man o masama, ay nangyayari dahil sa iba't ibang kadahilanan. Ang pag-a-analyze ng mga nangyari sa iyong nakaraan at ang pagkilala mo sa kahulugan ng isang sitwasyon ay nangangahulugan lamang na na-master mo na ang art of wisdom. Baka mahirap itong maunawaan sa simula, pero sa paglipas ng panahon, mas makikita mo ang isang malaking larawan ng iyong mga plano para sa iyong buhay kahit sa gitna ng nakaka-upset na mga pangyayari. Magtiwala ka na may ultimate purpose ito. Ang lahat ay maisasaayos tamang pagkakasunod-sunod. Step 7, kumilos ka. Ngayon may kaalaman at kaunawaan ka na
na kailangan mo para makapag-respond ka ng maayos sa iyong emosyon sa magandang paraan. Siguro ay panahon na rin para proaktibong kumilos ka na baguhin mo ang iyong emosyonal na estado tungo sa ikabubuti mo. Kaka-excite ang huling step na ito. Mas madali mo nang makokontrol ang iyong mga emosyon at mapapatunayan mo na may kapabilidad ka na ma-handle ang mga ito. Nagbibigay ng malaking pagbabago ang paraan mo ng pagharap sa mga pangyayari sa iyong buhay. Lagi mong nakokontrol ang emosyon mo kahit gaano pa ito kahirap. Pwede mong pagpilian ang pagkakaroon ng kakaibang nararamdaman at ang pagkontrol sa emosyonal mong estado. Wala naman kailangang sisihin dahil ikaw ang may kontrol sa mga emosyon mo, inside at outside. At saka, bakit hindi mo hayaan ang sarili mo na mapuno ng negatibong mga emosyon at gamitin mo yon bilang motibasyon para sa positibong pagbabago. Napaka-importante talaga ng pagmaster sa emosyonal na katalinuhan. At sa paglipas ng panahon, ang paggamit mo ng mga techniques na ito ang tutulong sa iyo para magawa ito. Kapag nakontrol mo na ang iyong mga emosyon sa kung paano ito nakakaapekto sa iyo at kung paano mo ito babaguhin, magsiserve ito bilang isang input. Mas madali para sa iyo na kumilos kaysa mag-react. Anong masasabi mo kung mayroon ka pang ibang pananaw o naiisip tungkol sa pagkontrol ng iyong mga emosyon? Please comment down below. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like at share sa iyong mga friends. Para sa mas marami pang videos na katulad na ito, please hit subscribe and click the bell button. At siguraduhin panoorin mo rin ang ibang videos namin. Thanks for watching!